Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Una-una sa lahat ay papuri para kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang tunay at nag-iisang Diyos. Naway sa makanyang huling propetang si Propeta Muhammad ang kapayapaan at pagpapala ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga kasamahan, sa lahat ng tao at sa lahat ng taong tumahak sa matuwid na landas hanggang sa huling araw. Mga kapatid, una-una kami ay nagpapasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil nakarating na naman ulit kami dito sa lugar ninyo, alhamdulillah, sa Talibon. At walang kasing sarap, di ba? Makita ang kapatiran, makadaupang palad at makausap, alhamdulillah. Naway ibilang ito ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga kabutihan na ating matatamasa sa kabilang buhay, insyaAllah. Allahumma amin. At pangalawa ay nagpapasalamat kami sa pamunuan ninyo dito sa Masjid Isa ibn Maryam, lalong-lalo kay Ustad Abdul Malik Abinido, inshallah, na walang pag-aalin lang ang tinanggap kami dito, alhamdulillah, bilang mga kapatid sa Islam. Biyayaan nawa kayo ni Allah subhanahu wa ta'ala ng malakas na kapatiran dito sa Masjid Isa ibn Maryam, at ang jama'an ninyo nawa ay mas lalong padamihin at palakasin ni Allah subhanahu wa ta'ala at maging aktibo insyaAllah sa pagpapalaganap sa pananampalatayang Islam. Naway anuman ang dumating sa bawat isa sa inyo na pagsubok ay hindi siya panghinaan ng pananampalataya, bagkos ito ay magsilbing aral sa kanya upang mas lalong pag-ibayuhin ang kanyang mga pagsusumikap kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa umagang ito, insyaAllah, maiksi lamang ang paalala ko sa inyo. Hindi ko hahabaan masyado, insyaAllah. Unang-unang paalala ko sa aking sarili at saka sa inyo, tandaan natin na dito sa mundo, hindi naman, di ba, ang pananampalataya ng bawat isa sa atin ay hindi naman palaging malakas. Ibig kong sabihin, may mga pagkakataon na parang pinanghihinaan tayo ng tawag dito, yung iman, which is normal lang naman. Hindi naman lagi, kumbaga sa battery, ang cellphone mo, kahit gaano kabago yan, kapag ginagamit at busy lagi ang cellphone mo, darating ang pagkakataon na magiging 50% na lang ang battery niyan. Minsan nga magiging critical, mapupunta na sa low bat, magiging low bat ka na. Ang pananampalataya ng isang tao ay ganun din. Minsan tumataas ng mataas na mataas, minsan naman ay bumababa. Tumataas sa pamamagitan ng pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, ayon nga sa sinabi ng mga scholars natin, yazidu bil ta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Ito ay tumataas sa pamamagitan ng mga pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, at bumababa naman ito sa pamamagitan ng paggawa ng mga pagsuway o kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya pansin ninyo sa mga kapatiran natin, kapag galing tayo sa mga pagsamba, di ba? Para ang lakas-lakas ng pananampalataya natin. Nandyan halimbawa yung pagkatapos ng Ramadan, mashallah, pagkatapos mong mag-fasting, pagkatapos mong mag-tahajjud, mag-tarawih, at lahat ng mga pagsambang nagawa mo sa Ramadan ay mararamdaman mo na may kakaiba sa iyong pananampalataya na hindi mo nararamdaman sa ibang mga buwan, kundi sa buwan lang ng Ramadan. Kagaya din naman ng mga nagsasagawa ng Hajj. So kapag nag-Hajj ang isang tao, mashallah,
'Di ba? Lalo na sa mga nakaranas na nito, Hajj, o hindi kaya nakapag-umrah. Pagkatapos mong magtawaf doon sa Kaaba, pagkatapos mong magsa'i, pagkatapos mong magpakalbo, ramdam mo sa sarili mo na nakagawa ka ng kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. At malakas ang iyong pananampalataya. Normal yun, mga kapatid sa Islam. Ngunit dumarating naman sa mga pagkakataon na ang isang tao, kapag nakakaranas siya ng mga pagsubok mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, parang mababa yung kanyang pananampalataya, lalong-lalo na kapag sinubukan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Normal yun, mga kapatid sa Islam, no? Ang importante kung paano mo dadalhin yung iyong pananampalataya na sa kabila ng pagbaba nito ay kaya mo siyang ibalik sa itaas. Born Muslim ka man, anong tribo mo man, balik Islam ka man, o ano pa man dyan ang iyong inaaanibang tribo, kapag ikaw ay isang Muslim, normal yun na tumataas ang pananampalataya mo at bumababa. Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, sa Suratul Anbiya, verse 35, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilayna turja'un. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, sabi niya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ika ng nafs o ng may buhay ay makararanas ng o makatitikim ng kamatayan. At kayo ay susubukin namin, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, bisyarri wal khair. Susubukin namin kayo sa pamamagitan ng kabutihan o ng kasamaan at ng kabutihan. Diba? Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay susubukin namin kayo sa pamamagitan ng kasamaan at ng kabutihan, na dito ay magkakaroon ng fitna. Pagsubok ni Allah sa kabutihan at kasamaan, na dito ibibigay ni Allah ang fitna. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilayna turja'un, at tunay na kayo ay sa amin, o di kaya sa amin kayo magbabalik. Lahat naman tayo babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya tandaan natin, mga kapatid sa Islam, ang pagsubok ni Allah sa isang mananampalataya ay hindi lamang sa kasamaan. Ibig sabihin, sa paggawa mo ng mga kasamaan, yun ang pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga kabutihan din. Ibig sabihin, sa paggawa mo ng kabutihan, nandoon yung pagsubok sa iyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Katulad halimbawa, katulad sa inyo dito na masigasig, mashallah, sa nakikita naman natin sa social media, na nagdada'wa kayo, no? Nandyan yung inyong mga house-to-house na pagdada'wa, may mga symposium kayo, nakikita natin meron kayong mga street da'wa, mga public market na pagdada'wa, di ba? Ito'y lahat kabutihan. Pero sa paggawa mo ng kabutihan, hindi ba may mga pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala? Di ba? Sinusubukan ka dito minsan, may mga pagkakataon, malamang, no, na nakakaranas kayo ng pagsubok na magdadawa kayo at gagawa ng kabutihan, pero may pagsubok dyan si Allah subhanahu wa ta'ala na para bagang pinanghihinaan kayo. Meron dyan, magtatawag ka sa iyong kapatiran na magdawa kayo, pero walang sumasagot, walang tumutugon. Diba? Parang naiisip po, parang sila napanghihinaan na rin, di ba? O di kaya parang nahihirapan sila na magdawa tayo. Gagawa kayo ng kabutihan, pero may mga pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala. Nandyan yung gusto nyong magdawa, pero malamang may mga pagsubok doon sa palengke. Baka yung administrasyon ng palengke ayaw nilang magdawa kayo dyan. Pinaglalaban ninyo. Ito yung mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. No? Sa kabutihan, ay hindi dapat ang isang tao pinanghihinaan. Diba? Hindi siya dapat na pinanghihinaan kapag gagawa siya ng kabutihan at may pagsubok dyan si Allah subhanahu wa ta'ala. Normal yun, mga kapatid sa Islam. Para mas lalong mapalaki ang gantimpala. Gagawa ka ng kabutihan at may mga pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala dyan,
ito ay mas lalong nagpapabigat sa gantimpalang matatanggap ng isang tao sa kabutihan na gagawin niya na yon, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, bilang isang mananampalataya, no, gagawa ka ng kabutihan, huwag mong isipin na ito ay magiging madali sa iyo, di ba? Kaya nga sa hati-hati ng sabar o yung pagtitimpi, kabilang doon sa kanyang bahagi yung tinatawag na as-sabru ala ta'atillah. Ang ibig sabihin yung pagtitimpi o pagtitiis ng isang mananampalataya doon sa tinatawag na ta'atillah, yung pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba? Hindi basta-basta, mga kapatid sa Islam, na ikaw ay gagawa ng kabutihan at magiging madali sa iyo lahat. Hindi ganun, mga kapatid sa Islam, sapagkat ang syaitan, si Satanas, laging nandiyan. Hindi ka lang niya fitnahin sa mga masasamang bagay. Halimbawa, fitnahin ka niya sa babae, fitnahin ka niya sa paggawa ng sa pagsusugal, sa mga syahwat, di ba? Yung mga desire natin, kundi sa mga kabutihan din, mga kapatid sa Islam. Pumapasok ang syaitan, pumapasok ang Satanas sa atin, mga kapatid sa Islam. Kagaya halimbawa, ang paggawa ng kabutihan, kagaya ng pagsasala, mga pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, kailangan mong magtiis dito. Hindi po ba, mga kapatid sa Islam? Ang sala, minsan pumapasok ang syaitan dyan. Sabi nga, kapag ikaw ay hindi makuha ng Satanas na gumawa ka ng kasalanan, ay doon siya at least babawas sa'yo sa kabutihan. Pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ibig sabihin, sa kabutihan, sa kasamaan, hindi ka niya nakukuha. At hindi ka niya nasusubukan doon ang Satanas. Doon siya sa kabutihan. Ano yun? Hindi natin napapansin minsan. Ano yung mga hindi natin napapansin? Halimbawa, pag nagsasala ka, alam natin na mas mahalaga at mas malaki ang reward kapag magsala ka na ikaw ay kasama ng jamaah. O kasama ka halimbawa ng isang kongregasyon. Kagaya dito sa masjid, halimbawa, ang sasabihin sa iyo ng Satanas, huwag ka nang pumunta doon sa jamaah. Kasi, di ba kanina may nakaalitang ka? Baka nandun ngayon yun, nasa first line pa. O, huwag ka nang pumunta doon, magsala ka na lang dito sa bahay, tanggap din naman yun. Di ba? Pagsubok sa iyo ni Allah, gagawa ka na lang ng kabutihan, magsasala ka na lang, may pagsubok pa sa iyo si Allah subhanahu wa ta'ala. Fifitnahin ka pa ng Satanas. Kukuhanan ka pa niya ng reward, bababain niya yung reward mo. Gagawa ka ng... Kasi ayaw ni syaitan na nakikita niya ang anak ni Adan na nagpapatirapa, nagsusujud kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tuwing nagsusujud, si Satanas ay umiiyak ang Satanas, ang anak ni Adan. Kapag nagsusujud kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay umiiyak si Satanas. Bakit? Sapagkat sinasabi niya lagi na ako ay inutusan ni Allah na magpatira pa at hindi ako nagpatira pa, kaya ako isinumpa. Ngunit ito si Adan, ang angkan ni Adan na inutusan ni Allah magpatira pa, sila ay nagpatira pa. Sila ay sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kapag nakikita ng Satanas na ikaw ay nagpapatira pa, sumasamba kay Allah, nalulungkot siya. Kaya gusto niyang magkaroon ng kasama. Gusto kanyang fitnahin, mga kapatid sa Islam. Kaya naman, sasabihin sa iyo ng Satanas, huwag ka na lang pumunta sa jamaah. Mas maganda, dito ka na lang sa bahay. Diba? Fifitnahin ka sa mga bagay na kung saan mayroon kang mga pagdududa dito. Mas maganda nga sa bahay. Bakit? Malayo ka sa pagpapakitang tao. Dito ka lang sa kwarto mo. Diba? Ikaw naman, nagpapadala sa waswas ng Satanas. Oo nga, no, dito na lang ako sa bahay. Nakuha ka niya. Saan? Na mas malaki ang reward na ikaw ay magsasala kasama ng jamaah. Alam niyo yun. Kesa magsala ka lang sa bahay. Lalong-lalo na sa mga salah na kung saan may kinalaman ito sa mga obligadong salah ng Fajr, Dhuhr, Maghrib, Asr at saka Isya. Itong 5 beses na pagdarasal natin
ang utos dito ng Propeta Muhammad SAW, kung kayo ay may kakayanan sa jamaah, kinakailangan mag-jamaah kayo sa kongregasyon. Hindi po pwedeng doon lang kayo sa bahay. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinag-utos niya atin sa mga kalalakihan na magsagawa tayo ng salatul jamaah. Hindi po pwede. Lalong-lalo na yung mga kapatiran natin na nakatira sa gilid ng masjid, sa tabi ng masjid. Kapag kayo ay nagsasala sa bahay ng obligatory na pagdarasal, oo, tanggap ni Allah subhanahu wa ta'ala yan, mga kapatid sa Islam. Pero kung alam ninyo na kayo ay merong masjid na nasa tabi ninyo, kayo ay nakakarinig na sinasabi ng muadhin, hayya ala salah, hayya ala salah, at hindi kayo tumutugon doon, halina sa salah, magkakaroon kayo ng kasalanan. At malaking kasalanan. Di ba? At halos sabi ng Propeta Muhammad, ipasunog niya ang mga bahay ng mga taong katabi ng masjid na naririnig nila yung hayya ala salah, at hindi sila tumutugon. Sa kahalagahan ng pagsasala ng isang lalaki sa salatul jamaah, mga kapatid sa Islam. So malaki ang reward kung ikaw ay magsasala ng salatul jamaah kaysa magsasala ka lang sa bahay mo. Kapag napagtagumpayan ka ng Satanas, hindi ka niya nakuhang mag-iwan ng salay. Pagkakasala, alam ni Satanas na hindi ka mag-iiwan ng sala. Saan ka niya kukunin? Sa mga iibang bagay na may kinalaman sa sala. Ano yun? Huwag ka na munang magsala sa salatul jamaah. Bakit? Kasi ganito, ganyan. Ikaw naman, nagpadala doon, hindi ka nagsala sa salatul jamaah. Bawas. Sasabihin ng Satanas sa'yo, total, nandito ka naman sa bahay mo. Ha? Nandito ka naman sa bahay mo, gawa ka muna ng mga ibang bagay na mga kinakailangan mong gawin. Saka na, mamaya na lang. Mahaba naman ang oras ng sala. Halimbawa, duhur. 12:30 hanggang alas 3 pa naman yan. Huwag ka na lang munang magsala. Maya-maya na. Gawin mo, baka alauna, pwede na yan, di ba? Hanggang ang isang tao nakakagawa ng mga maliit na mga pagkakasala at nababawasan yung kanyang reward hanggang sa darating yung panahon na kung saan hindi niya na namamalayan na yung kanyang nagawang kabutihan, konti na lang yung reward na may bibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, dahil sa pagsunod mo sa sarili mo na mamaya na lang ako magsasala, ay nabisi ka hanggang sa lumabas yung oras. Di ba? Maraming ganyan eh. Dito muna ako, mag-Facebook muna ako, may oras pa naman. Hanggang sa napasarap siya, ha? Ang Satanas napasarap siya. Pagtingin niya, wala nang oras ng duhur. Ganito ang tinatawag na tadarruj o di kaya yung step by step na pagkuha ng Satanas sa ating mga kabutihan. Na makagawa tayo ng mas lesser na kabutihan kung hindi man tayo makagawa ng kasamaan, mga kapatid sa Islam. Kaya pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, bawat isa sa atin may mga pagsubok. Kahit sa paggawa mismo ng kabutihan ay may pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala. Para lang ang iyong pananampalataya ay hindi lumakas ng sobrang lakas, kasi ayaw ng Satanas na lumalakas yung iyong pananampalataya. Kasi alam ng Satanas na kapag ikaw ay lumakas ang iyong pananampalataya, mas mahihirapan siya na makagawa o di kaya makagawa sa iyo ng fitna na masusunod mo siya at ikaw ay magkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bilang isang mananampalatayang Muslim, lagi nating ipinapaalala sa bawat isa sa atin na may pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. Mga pagsubok na kung saan dapat ang isang mananampalataya ay aware siya dito, no? Na wag kang magpapalin lang sa bulong ng Satanas. Wag kang magpapalin lang sa mga gawain na kung saan akala mo na okay pa rin dahil nakagawa mo naman ang iyong mga gawain sa Islam, pero hindi mo namamalayan, unti-unting bumababa yung pananampalataya mo, unti-unting bumababa yung mga
kumbaga lumiliit yung mga nagagawa mong kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ganun yun, di ba? Sabi natin, kapag ikaw ay gumagawa ng kabutihan, mas maraming kabutihan, mas mataas insyaAllah yung pananampalataya na makukuha mo. Kung pababa ng pababa, pakonti ng pakonti ang kabutihan ginagawa mo, ibig sabihin, baka mas marami ka ng nagagawang kasamaan. Kasi bumababa yung iyong ginagagawang kabutihan, mga kapatid sa Islam. Kaya sa lahat ng mga kapatiran natin dito sa Talibon, no, lalong-lalo na sa inyo mga kapatid sa pananampalatayang Islam na nagdada'wa, tandaan po natin na ang pagdada'wa ay ito ay pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala, pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Iwasan po natin dito na panghinaan tayo ng ating mga intensyon, di kaya yung ating desire, yung ating azima, yung ating pagnanais na makagawa ng kabutihan kay Allah subhanahu wa ta'ala. May mga pagsubok, nandyan yung pagsubok na kung saan maaring walang financial, walang support, wala kayong nakikitang suporta minsan sa ating mga kapatiran na nandito sa inyong lugar, di ba? Huwag kayong panghinaan. Ang importante dyan ay nandoon kay Allah subhanahu wa ta'ala ang inyong niya na ikhlas na ang iyong gagawin ay para sa Kanya. Kasi hindi naman para sa tao yung gagawin mo, para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid, no? So, ang pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nandiyan dyan sa pamilya, nandiyan dyan sa brotherhood, sa kapatiran, nandiyan dyan minsan sa trabaho, nandiyan dyan minsan sa mga kapitbahay. Ito yung mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala na kapag napaglagpasan naman ng isang tao, ito naman ang magiging dahilan upang tumaas yung kanyang pananampalataya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kaya ulitin ko mga kapatid sa Islam, kagaya nga ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala na may mga pagsubok siya, na ang pagsubok na ito ay magiging fitna sa atin. Maaring ito ay idaan niya sa kabutihan, o hindi kaya ito ay sa pamamagitan ng paggawa ng mga kasamaan. So, lagi nating alalahanin, sinabi pa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massathumul ba'sa والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب إن نصر الله قريب. Sabi dito sa Suratul Baqarah verse 214, at inaakala ba na kayo inaakala nyo ba o inaakala nyo ba na kayo ipapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala? At samantalang kapag dumating o nung dumating sa inyo ang katulad sa mga nauna sa inyo na mga pagsubok, masathumul ba'sa, sila ay nakaranas ng mga pighati, ng mga kapinsalaan, wazulzilu, at sila ay niyanig, wazulzilu hatta yaqul ar-rasul, hanggang sa ang kanilang rasul na kasama nila sa kanilang pananampalataya sa kapanahunan nila, na pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala yumanig sa kanilang pananampalataya hanggang sa sinasabi o sinabi ng rasul, walladhina amanu ma'a, at yung mga mananampalatayang kasama niya sa kapanahunan niya, mata nasrullah, kailan ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala darating. At tunay na ito ay ang tulong ni Allah ay malapit. Ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala ay malapit na. Ibig sabihin nun. Ibig sabihin ng aya na ito, mga kapatid sa Islam, sasabihin nyo kayo ay isang mananampalataya, ngunit kapag dumating sa inyo ang mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ba? Kagaya ng mga pagsubok ng mga nauna sa atin, sila ay nakaranas ng mga pighati, ng mga pagsubok, ng mga kapinsalaan, di ba? Hanggang sa mismong ang Rasul na kasama nila at yung mga mananampalatayang kasama ng Rasul, sinasabi, mata nasrullah, kailan ba yung tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala? So, hindi basta-basta yung pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala na darating sa isang mananampalataya.
lalong-lalo na sa kanyang paggawa ng kabutihan. Ang mga propeta, sila ay nagdawa sa landas ni Allah sa pagpapalaganap ng relihiyon na ito para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Meron at merong pagsubok na yayanig, no? Lilindol sa iyong pananampalataya. Kagaya ng nangyari sa mga naunang tao, sa Rasul mismo, sugo mismo ni Allah at ang kanyang mga kasamahan, nagsasabi at sinasabi nila, "Ya Allah, kailan ang tulong mo darating?" Masasabi ito ng isang tao kapag nahihirapan na siya at ang iniisip niya na parang hindi ako tinutulungan ni Allah sa mga pagsubok na ito. Sasabihin niya, "Ya Allah, kailan ka tutulong sa amin? Kailan ang tulong mo darating sa amin?" Ganun katindi yung pagsubok sa kapanahunan nila. Samantalang Rasul yan at ang mga mananampalatayang kasama niya, nasasabi pa rin nila na kailan ang tulong ni Allah. Dito sa atin, sa kapanahunan natin, di ba? Maraming pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala. Iniisip natin, nagdadawa naman tayo. Gumagawa naman tayo ng kabutihan, tumutulong naman tayo sa kapwa natin. Maganda naman ang pakikitungo ko sa kapitbahay. Pero parang may humahadlang. Di ba? Akala ko nasa kabutihan tayo, tutulungan tayo ni Allah. Kailan ba yung tulong ni Allah darating sa atin? Parang ganun minsan, mga kapatid sa Islam. Anong sabi ni Allah doon sa dulo ng aya na ito? Hindi ba ang tulong ni Allah ay malapit na? Diba? O di kaya ay malapit na ang tulong ni Allah. Ibig sabihin, wag na wag kayong susukok. Kasi minsan kung kailan malapit na yung tulong ni Allah na dumating, yung tagumpay malapit na, sana doon ka pa susuko. Di ba? Kaya kailangan yung gawain natin consistent, tuloy-tuloy. Di ba? Hindi yung mahirapan ka lang konti, wag na. Mahirap pala ito. Diba? Hindi na nga ako magdawa. Wala naman palang suporta dito. Hindi na nga ako magdawa. Hindi naman tumutulong yung mga kapatiran dito. Lalo-lalo na, ang pagsubok ninyo sa Bohol, pagdating sa dawa, ay kagaya din ng pagsubok namin sa Region 8, mga kapatid. Baka iniisip ninyo, itong grupo namin, wala itong pagsubok. Dahil mga ustad naman ito, wala itong mga pagsubok. Maraming pagsubok, mga ustad. Isa dyan yung pagsasagawa natin ng da'wa, yung pagkakaisa sa da'wa. Hindi lahat, kagaya nyo dito. Sa mga nababalitaan ko sa mga jamaat ninyo dito, may jamaat ng dito sa Talibon, may jamaat doon sa kabila, may jamaat doon sa kabila, may mga jamaat doon sa kabila. Minsan walang pakialamanan. Di ba? Imbis na magtulungan, hindi kayo nagtutulungan. Mas malakas sana kung magtutulungan, di ba? Kasi bakit? May kanya-kanyang lakas ang bawat isa. Itong isa, malakas ang koneksyon niya sa ganito. Itong isa, malakas ang koneksyon niya sa ibang bansa. Malakas ang suporta niya. Itong iba, Masya Allah, meron tong mga nakapag-aral. Kung magsasama-sama sana yun, di ba? Napakaganda. Diba? Ang pagsubok nyo dito ay pagsubok din sa ibang lugar, sa Region 8. At ang pagsubok sa Region 8 ay pagsubok din ni Allah sa iba't ibang lugar sa atin dito sa Pilipinas. Diba? Ang pagsubok ni Allah sa pagitan ng mga balik Islam at mga hindi balik Islam. Diba? Pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala yun. At maaaring kapag kayo ay hindi talaga nag-aral ng maayos at hindi ninyo pinag-aralan kung ano talaga yung dapat na taglayin ng isang mananampalataya, minsan sasabihin ninyo, bakit ganito? Diba? Muslim naman sana pare-pareho, pero bakit hindi nagtutulungan? Mararanasan yan minsan kapag dumating yung mga pagkakataong kailangan ng pagkakaisa. Halimbawa, sa Salatul Eid. Imbis na magkaisa kayo sa isang desisyon lang kung kailan yung Salatul Eid, iba sila, yung iba nauna, yung iba na late. Yung iba naman, dito lang kayo sa isang lugar. Ang gusto ng iba, dito sa lugar na ito magsala. Yung iba naman, dito. Diba? Mga pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. May mga kabutihan na sana ay aatinan. May summit sana nga aatinan. Para naman sa kabutihan ito. Yung iba, mayroong pagsasabi kung ano-ano, ibig na umatin na lang. Ang iba dyan, magdi-discourage pa. Huwag kayo umatin dyan kasi ganito, ganyan yan. Hindi ba lahat ng yan ay pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala? Na kung saan ito'y nagbibigay sa atin ng fitna, na nagbabawas sa ating
kabutihan na sana'y magagawa para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya iisipin lang natin lagi na ang mga pagsubok na ito ay hindi bago, kundi ito ay sunna ni Allah subhanahu wa ta'ala. Gaya ng mga naunang tao sa atin. Bakit ba may pagsubok? Para makita ni Allah kung ano yung tatag ng iyong pananampalataya. Hanggang saan ka? Diba? Sabi nga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, diba? Am hasibtum, sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, inaakala nyo ba? Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Sila ba ay nag-aakala na itong mga tao na ito, inaakala ba nila na kapag nagsabi silang kami ay mananampalataya, kami ay Muslim, sila ay nisusubukin ni Allah? May pagsubok si Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hum la yuftanun, wala bang fitnan darating sa kanila? Pag sinabi mong Muslim ka na, okay na lahat? Hindi. Sabi ni Allah, tulay na sinubok namin ng mga nauna sa inyo. Para saan? Para makita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wala ya'lamanna al-kadhibin. Upang makita ni Allah at lumitaw sa inyo kung sinong nagsasabi ng katotohanan sa Kanya. Mananampalataya ka pala, pero pag sinubok ka, wala na. Nawawala ang pananampalataya mo, iniiwanan mo. At kung sino yung nagsasabi ng kasinungalingan. So naway maging matatag tayo sa pagsubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang isa sa pinakamahalagang tinatawag na weapon o sandata ng isang mananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagsubok na ito ay ang panalangin kay Allah at ang pagbabalik sa lahat ng bagay kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nahihirapan ka, bumalik ka kay Allah. Ipaubaya mo lahat kay Allah subhanahu wa ta'ala. Magtawakkul ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. At gawin mo yung mga bagay na magpapalakas sa iyo para malagpasan ito. Ang pinakamahalaga din sa lahat, yung pag-aaral sa ating pananampalataya. Minsan, kaya ka naman sinusubok ni Allah kasi wala kang kaalaman dyan. Pero kung may kaalaman ka sa Islam, alhamdulillah, ay tuloy-tuloy at hindi ka panghihinaan. So, mag-aral, mga kapatid sa Islam. Hindi natatapos ang ating pag-aaral kung nakapag-aral ka na ng anumang mga pag-aaral dyan. Lalo na 1 year, 2 years lang mga pag-aaral na ganyan. Tuloy-tuloy dapat ang pag-aaral. Tapos, sa pag-aaral na ito, sabayan na rin natin ng panalangin kay Allah na yung pinag-aralan mo ay mapanatili sa iyo at may isabuhay mo. At magtimpi at magtiis ka kay Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Sabi nga doon sa surah na alam ninyo itong surah na ito, wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wal asr, ako'y sumusumpa sa panahon. Innal insana lafi khusr. Tunay na ang tao ay nasa pagkalugi. Lahat ng tao ay nasa pagkalugi, illa alladhina amanu, maliban doon sa mga taong nanampalataya kay Allah, naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi lang naniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, paano mo patatatagin yung pananampalataya mo kay Allah kung wala kang kaalaman sa Kanya? So kabilang sa paniniwala kay Allah, yung alamin mo kung anong dapat mong paniwalaan kay Allah. Pag-aaral sa Islam, mag-aral ka. Pagkatapos mong mapag-aralan ng Islam, mapatatag ang iyong pananampalataya, wa amilus salihat. Pananampalataya na may kasamang gawa. Yung pananampalatayang natutunan mo, pinag-aralan mo, isinabuhay mo. Yun yung wa amilus salihat. At gumawa ng kabutihan. Diba? Pagkatapos nun, wa tawasaw bil haqqi. Diba? At sila ay nagpayo ng hak ng katotohanan. Yun yung da'wah, mga kapatid sa Islam. Pagkatapos mong malaman, pagkatapos mong maisabuhay, i-share mo sa mga tao. Diba? Alam mo yung katotohanan eh. I-share mo sa mga tao. At kapag nag-share ka sa mga tao, dapat mong malaman na kailangan mo ng sabar. Watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabr. Kinakailangan mong magtimpi, magtiis. Kapag ikaw ay nagpayo sa mga tao ng kabutihan, ng katotohanan, may pagsubok si Allah.
lalo sa da'wa. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Pagtitimpi kay Allah subhanahu wa ta'ala. So yun lang mga kapatid sa Islam,